Makakausap po na natin si Attorney Heidi Kagiwa, ang Program Director ng Animal Kingdom Foundation. Yan ha. So, Attorney Heidi, Rise and Shine na Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Aljon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa Opo. lahat ng mga nanonood po sa inyo. Kasi, magandang umaga po lahat. Alam naman natin, ang mga naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad, hindi lang po ang mga tao. Opo, pati na po ang mga hayop. Itong mga pets kasi, attorney, ang turing ko sa kanila ay kapamilya na rin, no? Parte na ng pamilya. Opo. So, yung tanong lang dito, attorney, kamustahin natin yung kalagayan ng mga pets dyan sa San Mateo Pound. Hindi ba binaha, attorney, ang San Mateo sa Rizal? At kamusta na ang ating mga kapamilyang mga pets natin? Magandang umaga, Aljon. Sa totoo lang po, nung kasagsagan nga po ng bagyo, yung aftermath na tinatawag po natin, Opo. binaha po sila ng todo, inabot po halos hanggang bubong po yung pound. Oh. Kaya naman po yung ating pong contact person po natin doon, yung nagmamanage po ng pound, si Anda Ramirez at ang kanyang mga kasamahan po. Nagkataon naman po talaga na iniisip nila ang kalagayan ng mga aso doon at nagpunta sila ng madaling araw. At they were able, actually, inisa-isa po nila yung mga aso na nilagay sa bubong. Kaya they were able to save at least mga 60 dogs out of the 90 dogs na meron sila at that time sa ating San Mateo Pound. Ang nakakalungkot nga lang din, Attorney Heidi, yung ilan sa ating mga kababayan parang nakalimutan pong i-unleash yung mga kanilang alagang aso. So, ang iba, nadatnan na pong walang buhay. Now, before po natin kamustahin ulit yung sa San Mateo Pound, tell us, Attorney Heidi, ano po ba yung mandate nito pong Animal Kingdom Foundation? Attorney. Ang mandato po ng Animal Kingdom Foundation ay mag-promote ng animal welfare po sa Pilipinas at protektahan po ang ating mga sangkahayupan dito sa ating Pilipinas, turuan ng ating mga kababayan na maging responsableng pet owners, and of course, para magkaroon po tayo ng mas magandang mga policies and regulations, nagpo-push din po kami ng mga guidelines in relation to animal welfare protection and promotion. Related to that, Attorney Heidi, yung mga kalunos-tunos pong naranasan ng ilang pong mga alagang hayop na inanod po nitong baha dulot po ng mga sunod-sunod na bagyo. Ano po yung mga recommendations or policies na maaari pong gawin probably ng iba pang mga organizations and even LGUs para po kapag ganito pong sunod-sunod po yung mga bagyo ay sigurado pong maililigtas po ito pong mga alagang hayop, ma'am? Una-una po sa lahat, sana po ang mga LGUs po natin, barangay, the mayor's office, and even the national government, sana po, umpisahan na po natin i-include ang mga hayop sa ating mga disaster plan at sa ating mga disaster evacuation program. Dahil hindi lang naman po ang mga tao ang apektado pag meron po tayong mga kalamidad, pati na rin po ang mga hayop. At pinag-uusapan po natin dito, hindi lamang po ang mga pets, kasama na rin po ang mga farm animals. Affected din po sila. Kaya po sa pag-i-implement po at pag-aanunsyo ng ating mga evacuation plan, evacuation or safety guidelines, bago pa man dumating po ang kalamidad, isama na po natin sa ating paalala ang ating mga alagang hayop. I-remind po natin ang mga pet owners na i-secure na rin po at pagplanuhan na rin kung saan ilalagay ang ating mga alaga. Opo, ilan pong aso o pets na nandyan po ngayon sa inyong animal shelter? At ngayon pong Ating pong animal shelter ngayon. Go ahead, ma'am. Go ahead. Sorry. Sa ating pong animal shelter, meron po tayong more or less about 180 dogs and cats po combined. Okay, so may pusa at may aso. Ngayon pong naapektuhan. Doon naman po sa San Mateo Pound, Opo. meron po sila ngayong mga 60 more or less po na mga aso. Okay, so I'm sure meron po kayong panawagan na kayo matulungan. Anong mga pangangailangan ng ating mga
kapamilyang mga pets dyan sa inyo. May nakikinig ngayon. Ma'am, para kayo matulungan. Ang San Mateo Pound po ngayon, actually, nagkaroon po tayo ng volunteer drive at saka Okay. fundraising drive para po magkaroon ng mga volunteers. Nag-organize po tayo ng volunteers para po pumunta sa pound, maglinis, Opo. mag-ayos at tumulong po na nagamutin, linisin din po ang mga aso po na nakalagat doon. For now po, meron na po tayong mga substantial amount of donation in kind and in cash po para po maayos natin at ma-rehabilitate ang mga aso. Gayon na rin po ang pound sa San Mateo, Rizal. I-emphasize lang po natin na Attorney Heidi, na ang aso ay hindi pwedeng gawin nating bantay lang sa ating bahay at itali sa labas. Yun ang problema eh. Kaya naman, irresponsableng pakawalan na lang ang mga aso. Pag may makagat yan at may rabies, naku, laking problema niyan. Ano po ang inyo pong advice sa lahat ng mga pet owners ngayon? Na maging responsableng may-ari tayo ng ating mga kapamilyang aso or pusa, Attorney Heidi. Opo. Nakikiusap po ako sa ating mga pet owners. Unang-una po, pabakunahan po natin sila. Aso, pusa, pabakunahan po natin sila ng anti-rabies. Pangalawa po, sana kontrolin po natin sila. Huwag po natin silang pabayaang pag-alagala sa labas. Meron po tayo dapat enough space sa ating mga bakuran kung saan pwede magstay ang ating mga asong alaga, pati na po ang mga pusa. Kung kaya naman po i-accommodate sa loob ng bahay, Tama. isama na lang po natin sila sa loob ng bahay. Sila naman po ay part po ng ating family. Tama. And of course, I request po for each and everyone to be really irresponsible pet owners po. Paglalabas po, dapat po naka-leash po ang ating mga aso para hindi po sila makakagat. Okay, siguro panghuli na lamang po, Attorney Heidi Kagiwa, you mentioned na dapat ang mga local government units isama o isaisip lagi itong mga alagang hayop pagdating po sa mga disaster risk plan nila. Ano po yung mga specific policies, mga maaari pong gawin ng LGU, mapaghandaan po yung mga ganitong sitwasyon na baka may mga most probably po ay may mga darating pang bagyo para hindi po makaligtaan po itong mga animals or mga pets, Attorney? Unang-una po siguro kailangan po natin sila magkaroon ng animal evacuation areas, no? Kung hindi po ito posible, sana naman po i-allow naman po nila at magbigay po tayo ng enough space for families or evacuating families na dalhin ang kanilang mga alagang aso at pusa sa evacuation centers. Kasi ngayon po, hindi po sila inaalaw na dalhin ang mga alaga sa mga evacuation centers. Kaya po ito naiiwan sa kanilang mga bahay. Ang mga LGU po, nakikiusap po kami, isama na po natin ito. Magkaroon po tayo ng proper facility for animals during emergency, kung saan po, doon po natin pwedeng ilagay ang mga alagang aso at pusa. Okay. Pangalawa po, sana magkaroon po tayo ng anunsyo bago pa man dumating po ang kalamidad para ma-remind po ang ating mga pet owners na hindi nga po madadala ang mga aso at pusa, na iayos na po at ilagay sa isang secure area ang kanilang mga alaga. Opo. Thank you po, Attorney Heidi Kagiwa, Program Director ng Animal Kingdom Foundation. Magandang umaga po, maraming salamat. Thank you, Attorney Heidi. Maraming salamat, Sir Aljon and Opo. Diana. Ipanawagan natin sa ating mga kababayan nakikinig po ngayon. Pag hindi naman kayo mga irresponsable tayo sa pag-alaga ng pusa, hayop, aso at ilang pang mga pets, wag na lang tayong bumili. Totoo. Wag na lang tayong humingi at mag-alaga ng halimbawa lang ng aso. Tapos pababayaan na natin sa labas. Pag nakadisgrasya yan, malaking problema pa. Totoo. Totoo. Turing natin silang parte ng ating pamilya. Sa mga gusto namang mag-alaga ng Tama. hayop, may mga rescue dogs po. Pwede po natin silang ampunin sa ating bahay. But then again, kailangan po ay handa po kayo. Para kasing anak mo rin yan, di ba? Kapag ka nag-alaga ka ng Ang kaakibat niya, aso o napakalaking responsibilidad ng pag-alaga po ng aso, alimbawa lang. Para ka rin nag-aalaga ng anak. Sa totoo lang.